Wala siyang swerte sa buong buhay niya, ngunit nauwi pa rin siya sa pagkuha ng pinakamaganda at perpektong kasintahan. Si Yoki Izumi ay nag-iisang anak ng isang mapagmahal na mag-asawa, at pinalaki siya ng kanyang mga magulang ng may labis na pangangalaga. Sinisimulan niya ang unang araw ng kanyang ikalawang taon sa high school, at maagang umalis sa kanyang tahanan upang makatagpo niya ang kanyang kasintahan bago magsimula ang paaralan. Si Yoki ang may pinakamasamang swerte sa buhay, dahil palagi siyang nakakaranas ng maliliit na aksidente tulad ng pagkakadapa sa bato sa sandaling umalis siya sa kanyang bahay, nataman ng mga usok ng mga dumadaang truck, at nadadapa habang sinusubukang iwasan ang dumi ng kalapati. Maaring ito ay dahil tila naubos na niya ang lahat ng kanyang swerte sa paghahanap ng kasintahan na siyang kahulugan ng pagiging perpekto. Ang kanyang kasintahan, si Miyako Shikimori, ay sabik na naghihintay sa kanya sa labas ng isang kafe. Patakbong lumapit sa kanya si Yoki, at binati niya ito ng isang maningning na ngiti na ginagawang kanyang mga tagahanga ang lahat sa paligid niya. Naglalakad sila papunta sa school, at hindi mapigilan ni Yoki na maiyak sa sobrang ganda ng girlfriend niya. Biglang may dumaan na truck malapit sa kanila, at agad na itinulak ni Miyako si Yoki sa pader para maiwasan ang anumang sakuna. Humingi ito ng tawad sa kanya dahil lagi itong nandyan para iligtas siya, ngunit hinawakan lang ni Miyako ang mukha nito, sinasabi sa kanya na hindi niya kailangang humingi ng tawad sa anumang bagay. Namumula si Yoki habang tinitingnan ang mukha ng kanyang kasintahan, sa pag-aakalang mas lalaki pa ang aksyon niya kesa sa kanya. Ito ang kabilang panig ng kanyang pagkatao, kung saan hindi siya cute pero cool at maaasahan, at gusto ni Yoki ang side niyang ito. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa kanilang paaralan, at nakita nilang lahat ay nagkukumpulan sa harap ng mga board para malaman kung saang klase sila. Nanalangin si Yoki sa Diyos na hayaan siyang makasama siya sa parehong klase ni Miyako, at namumula ito at pinagtawanan siya. Naririnig ng mga Diyos ang kanyang mga panalangin dahil pareho silang nasa 4th class ng kanyang kasintahan. Mas marami silang kaibigan sa parehong klase, kabilang ang athletic at masigasig na si Nekozaki, ang matalinong ngunit mabagal na si Hachimicho, at ang maaasahang matalik na kaibigan ni Yoki, si Inuzuka. Bumalik muna sa klase sina Yoki at Inuzuka, at sa tingin niya ay nag-overreact siya kanina nang malaman niyang kaklase niya si Miyako. Gayunpaman, habang si Yoki ay tumalikod upang sabihin sa kanya ang isang bagay, nalaman niyang mas masaya pa ito kaysa sa kanya tungkol dito, at itinatago lamang niya ang kanyang tunay na reaksyon kanina. Maya-maya, magsisimula na ang klase, at hiniling ng guro sa lahat na magpakilala. Nauna ang turn ni Yoki, ngunit nabalisa siya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Yoki Igimi, na nagpatawa sa lahat. Mamaya, malapit nang matamaan si Yoki ng pambura na dumulas mula sa kamay ng isang tao, ngunit mabilis itong tinamaan ni Miyako, at sa halip ay damapo ito sa kanyang ulo. Marahang sinusuklay ni Yoki ang kanyang buhok habang nagpapasalamat sa kanyang palaging pag-aalaga sa kanya. Namula si Miyako sa kahihiyan kaya agad siyang tumakbo palayo sa washroom. Pansamantala, ang ilang nagseselos na lalaki ay nakipaggrupo kay Yoki, at sinabing nagdudulot lang siya ng gulo para sa kanyang perpektong kasintahan. Sinasabi nila na hindi siya karapat-dapat sa isang kasing husay niya, ngunit narinig ito ni Miyako sa kanyang pagbabalik mula sa banyo. Pumasok siya sa silid-aralan na nagpapanggap na wala siyang narinig, at hiniling si Yoki na sumama sa kanya sa library. Nang makalabas na si Yoki sa klase, tumalikod si Miyako at binigyan ang mga lalaki ng isang masamang tingin, na sinasabi sa kanila na huwag pakialaman ang kanyang kasintahang lalaki. Pagkatapos ng klase, lumapit si Inuzuka kay Yoki at inanyayahan siyang tumambay upang ipagdiwang ang simula ng bagong taon ng pasukan. Gusto niya ito, at iniimbitahan din niya si Miyako at ang kanyang mga kaibigan dito. Si Miyako at Yoki ay nagsimulang maging sweet muli sa isa't isa, at ang kanilang mga kaibigan ay naiinggit ngayon. Pumunta sila sa bowling alley, kung saan biglang naging mahigpit na magkalaban sina Nekozaki at Inuzuka. Hinayla ni Miyako ang kanyang buhok pabalik, at nakita ang kanyang nakalantad na leeg ay nagpasabik kay Yoki, kaya agad siyang umalis upang kumuha ng ilang bola. Pansamantala, pinalibutan ni Nekozaki at Hachimicho si Miyako, at sinabing kusa siyang matalo para hayaan ang kanyang kasintahan na magkaroon ng lahat ng kaluwalhatian dahil ito ay magpapakyut sa kanya. Di nagtagal, nagsimula ang mga laro, at pinatunayan ni Inuzuka na siya ay mas mahusay kaysa kay Nekozaki. Si Hachimicho ay isang mahinang babae lamang na kailangang buhatin ang bowling ball gamit ang dalawang kamay, ngunit mas mahusay siya kaysa kay Nekozaki at Inuzuka at tinamaan ang lahat ng mga pin ng sabay-sabay. Ang susunod ay ang pagkakataon ni Yoki, at ang kanyang bola ay kumarbo sa pinakahuling sandali, na tumama lamang sa isang pin.
Kahit anong pilit niya, negative ang lockstat niya, kaya hindi nananatili ang bola sa landas nito, at tumawa si Inuzuka, na nagsasabi na ito rin ay isang himala. Sa wakas, turn na ni Miyako, at pinaalalahanan siya ng kanyang mga kaibigan na kusa siyang magpatalo para magpakyut. Gustong marinig ni Miyako na tinatawag siya ng kanyang boyfriend na cute, ngunit habang chine-cheer siya ni Yoki na gawin ang kanyang makakaya, bigla siyang nabalisa. Sunod-sunod na naabot niya ang mga perpektong marka, at lahat ay nagpupuri sa kanyang walang kamali-mali na tagumpay. Masaya si Miyako, at nakipag-high five siya kay Yoki, na nag-iisip na napakaganda talaga niya. Pagkatapos nito, umalis na ang kanilang mga kaibigan. Umuwi na rin sina Yoki at Miyako, at pinoprotektahan niya ito mula sa dyaryo na lumilipad sa kanya dahil sa malakas na hangin. Nagpasalamat si Yoki sa kanya para sa palaging pag-save ng kanyang sarili, at sinabi na nakakaramdam siya ng kalunod-lunos na palagi niyang kailangang gawin ito para sa kanya. Nagalit si Miyako dito at biglang tumigil. Sinabi ni Yoki na nararamdaman niyang wala siyang magagawa para sa kanya, at nasasaktan siya. Biglang lumuwag at bumagsak sa kanya ang isang karatula ng tindahan sa itaas ni Yoki, ngunit itinaboy ito ni Miyako bago pa siya nito masaktan. Hinawakan niya ang kamay ni Yoki, sinasabi sa kanya na ang kailangan lang niyang gawin ay manatili sa tabi niya. Ipinahayag niya na kahit anong sabihin ng mga tao ay hindi mahalaga, at lagi niya itong poprotektahan. Pakiramdam ni Yoki ay maaari siyang magdalang tao ngayon dahil ang kanyang kasintahan ang parang tunay na lalaki sa kanilang relasyon, at sinabi niya rito na mahal niya ito. Naguguluhan si Miyako dahil hindi niya ito inaasahan, at pagkatapos ay sinabi ni Yoki na para siyang superhero nang iligtas siya nito ngayon. Pinatigil siya ni Miyako, na nagsasabi na nagkataon lang ito dahil kung purihin pa siya nito, matutunaw na siya dito. Sa lalong madaling panahon, oras na para sa ilang sports tournament sa paaralan. Magkakaroon ng soccer tournament ang mga lalaki, at umaasa si Yoki na hindi siya masugatan habang naglalaro. Patakbong lumapit sa kanya si Miyako para sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang koponan sa tournament ng volleyball ng mga babae. Tinitingnan nila ang timetable, at nalungkot si Yoki nang makitang magkasabay ang time para sa kanilang mga laro. Nalulungkot din si Miyako na hindi sila naruroon para i-cheer ang isa't isa. Sinabi ni Miyako na ang kanilang kalaban sa unang round ay ang pinakamalakas na koponan sa paaralan, at hindi siya sigurado kung maaari silang manalo. Mahigpit na hinawakan ni Yoki ang kanyang mga kamay, sinasabi sa kanya na kahit magkalayo sila, palagi itong mag-cheer para sa kanya. Namula si Miyako sa kahihiyan at sinabi sa kanya na gagawin niya ang kanyang makakaya. Maya-maya, magsisimula na ang soccer match. Ipinasa ni Inuzuka ang bola kay Yoki, ngunit naputol ang kanyang mga sintas ng sapatos, at bumagsak siya sa lupa, hinayaan ang kanyang kalaban na kunin ang bola. Pinapanood sila ni Miyako at Nekuzaki dahil ilang minuto pa naman bago magsimula ang laro nila. Masama ang pakiramdam ni Miyako na nasasaktan si Yoki, kaya sinusubukan niyang ipadala ang kanyang best wishes sa kanya, tulad ng isang Kamehameha wave, at napangiwi si Nekuzaki nang makita iyon. Ang kanyang pinakamabuting hiling ay halos gumana, na binibigyan si Yoki ng posesyon ng bola upang gumawa ng isang shot sa goal, ngunit pagkatapos ay hinaipan ng hangin ang bola, at siya ay nauwi sa pagsipa sa hangin at nahulog sa kanyang sarili. Nang bumangon si Yoki pagkatapos noon ay hindi na niya napansin na papunta na pala sa kanya ang bola, dahil abala siya sa pagkaway sa kanyang girlfriend. Dahil dito, tinamaan siya ng bola sa mukha, na nagpatambo sa kanya. Hindi mapigilan ni Miyako ang kanyang pag-aalala, kaya tumakbo siya para tingnan siya, sinabi kay Nekuzaki na babalik siya sa oras na magsimula ang kanilang laban. Dinala si Yoki sa opisina ng nurse, at inaalagaan siya ni Miyako. Siya ay nahihiya na siya ay nagmukhang kaawa-awa sa harap ng lahat, at si Miyako ay tahasang sinabi sa kanya na sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa kanyang kamalasan, kundi ang pagiging clumsiness ang may pananagutan dito. Pagkatapos ay sinimulan ni Miyako na haplasin ang kanyang buhok nang mapansin niyang may peklat sa kanyang noo. Sinabi sa kanya ni Yoki na noon, madalas siyang masugatan, at ang peklat na ito ay dapat na nanggaling sa pagbangga ng isang truck sa kanyang bahay. Mas nag-aalala ngayon si Miyako, at hiniling niya kay Yoki na subukan na laging nasa tabi niya. Namula si Yoki sa narinig, at pagkatapos ay nagpasya siyang umalis para sa kanyang laro. Sinabi ni Yoki na paprotektahan din siya, at agad na tumalikod si Miyako, na nagsasabing ayaw na niyang maglaro ng volleyball. Itinaas ni Miyako ang kumot para itago sa ilalim nito, at namula si Yoki. Gayunpaman, ginugulo lang siya ni Miyako, at nagpout siya ng tuluyan na itong umalis. Gayunpaman, kapag nasa labas na si Miyako, napagtanto niya na siya ay masyadong agresibo ngayon.
Sa kabilang banda, nanalo ang basketball team ni Hachimicho sa kanilang laro, na ang kanyang kontribusyon ay halos wala, dahil ang ginawa niya ay tumakbo na parang lola at humihingal sa court. Dumating si Nekuzaki upang batiin siya, at pagkatapos ay napansin na ang nangungunang manlalaro ng volleyball ng paaralan, si Kamiya, ay dumating sa court. Marami siyang tagahanga sa mga babae, at sinabi sa kanya ni Nekuzaki na kahit gaano siya kahusay, hindi sila matatalo sa kanyang koponan. Kinukuha ni Kamiya ang kanyang komento na mabuting motibasyon, ngunit pagdating doon ni Miyako, tila hindi siya pinansin at lumayo. Magsisimula ang laro, at si Kamiya ay nagsimulang mag-score ng mga puntos para sa kanyang koponan. Sa kabilang banda, tapos na ang laban ng soccer ng mga lalaki, at ang koponan ni Yoki ay natalo ng husto. Kino-comfort ni Yoki ang umiiyak na si Inuzuka at sinabi na dapat silang mag-cheer sa mga babae ngayon. Nakipagkita sila kay Hachimicho at nakita ang matinding laban, na sinusubukan ng magkabilang panig ang kanilang makakaya. Napansin ni Inuzuka na ang kanilang klase ay natatalo ng 19-15. Si Yoki ay nagsimulang mag-cheer kay Miyako ng malakas, at siya ay napuno ng determinasyon na hindi matatalo sa anumang halaga. Binago ni Miyako ang kanyang hairstyle sa sports mode, at si Yoki at ang maraming mga babae ay nakaramdam ng pagkamangha nang makita iyon. Ang laro ay nagiging mas matindi ngayon, na si Miyako ang nangunguna. Nakilala ni Yoki ang superstar ng kalabang koponan, si Kamiya. Nagpatuloy ang laro, at sa dulo, pinangunahan ni Miyako ang kanyang koponan sa tagumpay sa unang round. Niyakap siya ni Nekuzaki, at pareho silang bumagsak sa lupa. Maya-maya, tumakbo si Yoki para batiin si Miyako. Nagpapatuloy ang paligsahan, at ang kanilang koponan ang naging kampyon, at ang buong klase ay nagtitipon upang magdiwang. Si Miyako ay naging isang bayani sa paaralan, at ang isang kawan ng kanyang mga fangirl ay nasa labas ng klase upang makakuha ng autograph mula sa kanya. Hindi ito tumitigil kahit lumipas na ang ilang araw, at laging pinalilibutan ng mga babae si Miyako tuwing may libreng oras sila. Naiinis na si Miyako ngayon, pero sa kabilang banda, tinatangkilik ni Nekuzaki ang pagiging sikat pagkatapos maging kampyon sa paaralan. Si Yoki ang pinaka-apektado sa biglaang pagbabagong ito, dahil nahihirapan siyang maging malapit kay Miyako sa oras ng paaralan. Habang nagsasabi siya tungkol dito, napansin ni Inuzuka na may paparating sa kanya mula sa playground. Itinulak niya si Yoki sa kaligtasan para lang matamaan ng volleyball ang mukha. Bumagsak siya sa lupa, at tinanong siya ni Yoki kung okay lang siya, na sinasabing kasalanan niya ito. Sinusubukan ni Miyako na lampasan ang pader ng kanyang mga tagahanga upang tingnan ang sitwasyon, ngunit nang makita niyang may pag-aalaga ang kanyang kasintahan sa ibang tao, nagseselos siya. Ang kanyang seryosong mga ekspresyon ay mas lalong ikinahimatay ng kanyang mga tagahanga. Sa pagtatapos ng araw, mag-isang naglalakad pa uwi si Yoki. Napagtanto niya kung gaano kahirap ang buhay kapag wala si Miyako. Ngayon, kumilos si Inuzuka bilang kanyang meat shield at pinrotektahan siya sa lahat, ngunit hindi siya kasing galing ni Miyako, kaya nagtamo siya ng maraming pinsala. Habang si Yoki ay nawawala sa pag-iisip, nadulas siya sa hagdan, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Miyako doon sa tamang oras at iniligtas siya. Namula si Yoki dito, at pagkatapos ay galit itong nagtanong sa kanya kung bakit siya uuwi mag-isa. Kinakabahan na sinabi sa kanya ni Yoki na wala siyang ganang abalahin siya ngayong sikat na siya, at nagpout si Miyako, na nagsasabing gusto niyang umuwi kasama niya. Naiinggit siya kay Inuzuka, na mas maraming oras kay Yoki kaysa sa kanya. Tinanong niya si Yoki kung nagpaplano siyang umuwi kasama si Inuzuka ngayon, at natatawa si Yoki, sinabi na plano niyang hintayin siya sa gate ng paaralan dahil nakaramdam siya ng kalungkutan kapag wala siya. Naantig si Miyako nang marinig iyon, at pinaikot-ikot ang daliri, sinabi na dapat na silang umalis ngayon. Isang araw, binigyan ni Inuzuka si Yoki ng ilang tiket sa pelikula na nakuha niya mula sa kanyang senior. Gayunpaman, mayroon siyang part-time na trabaho sa araw na iyon, kaya hindi siya makakapunta, at gusto niyang pumunta si Yoki sa halip. Narinig ni Miyako ang lahat ng ito, at mataman siyang nakatitig kay Yoki kaya lumapit ito sa kanya. Nilapitan niya ito at tinanong kung gusto niyang manood ng sine, at agad na pumayag si Miyako. Sa gabi, si Yoki ay nasa sabik na naghihintay para bukas upang siya ay makapunta sa isang sinehan kasama ang kanyang kasintahan, ngunit pagkatapos ay naalala niya na ang mga masasamang bagay ay palaging nangyayari sa tuwing sila ay magde-date. Isang araw ay umulan ng walang babala, at sa isa pang pagkakataon ay nawala ang kanyang pitaka. Si Miyako ay palaging nakangiti at nakikitungo sa sitwasyon ng maayos, ngunit si Yoki ay hindi nais na pasanin pa siya sa kanyang kasawian. Nagsisimula siyang maghanda para bukas, inihanda ang mga payong at tuwalya, bukod sa iba pang mga bagay, upang maiwasan ang anumang sakuna.
Napuno niya ang buong backpack, at talagang mabigat ito para sa kanya na dalhin, at siya ay bumagsak. Hindi nagtagal ay dumating ang kanyang mga magulang upang suriin siya, at sinabi niya sa kanila na ayos lang siya. Sa kabilang banda, naghahanda na rin si Miyako na magpakyut sa date. Sinusubukan niya ang iba't ibang mga damit ngunit tila walang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Hindi nagtagal, pumasok ang kanyang nakatatandang kapatid, at nang makita niya ang mga damit sa kanyang kama, tinanong niya siya kung may pupuntahan siya. Sinabi sa kanya ni Miyako na manonood siya ng mga pelikula kasama ang kanyang kaibigan, ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanya ang higit pang mga detalye. Nagulat siya pero binati lang siya ng good luck bago lumabas. Kinabukasan, maagang umalis si Yoki sa kanyang bahay para maiwasan ang anumang kamalasan. May ilang maliliit na bagay na nangyayari sa daan, ngunit nagagawa pa rin niya ito sa oras na lamang na naghihintay na sa kanya si Miyako. Ang cute niya tingnan, at natulala siya sa itsura niya. Sumakay sila sa tren, at nagsimulang isipin ni Yoki na isang romantikong eksena ang lalabas sa screen, at gamit iyon bilang pagkakataon, ikikis niya si Miyako. Namumula si Yoki habang nag-i-imagine ng mga bagay-bagay, at tinanong siya ni Miyako kung ayos lang ba ang pakiramdam niya. Nang makarating sila sa sinehan, tinanong ni Yoki si Miyako kung aling pelikula ang gusto niyang panoorin. Hiniling niya sa kanya na pumili para sa kanya, ngunit tumanggi si Yoki, na sinasabi na lagi niyang inuuna ang kanyang mga pagpipilian. Kaya naman, sa pagkakataong ito, gusto niyang makita ang pelikulang pinili niya. Masyado siyang mapilit, kaya tinanggap ni Miyako ang kanyang alok at nagpas siyang panoorin ang pelikulang It. Natigilan si Yoki dahil hindi niya inaasahan na pipili siya ng horror movie. Pagkatapos ay sinimulan niyang isipin na matatakot si Miyako habang nanonood ng pelikula at kakapit sa kanya, na siyang magiging pagkakataon niyang kumilos ng may pagka-gentleman at mapabilib siya. Gayunpaman, sa sandaling magsimula ang pelikula, si Yoki ay nakahawak sa kanyang damit na natatakot. Nagsisimula siyang manginig tulad ng isang lumang Nokia phone, ngunit pagkatapos ay marahang hinawakan ni Miyako ang kanyang kamay, na sinasabi sa kanya na ito ay ayos lang. Kahit papaano ay tinitiis ni Yoki ang pelikula, at kapag lumabas siya, siya ay ganap na na-drain. Humingi ng paumanhin si Miyako sa pagpili ng horror film, ngunit pinasalamatan siya ni Yoki sa pananatili sa tabi niya, kung hindi, tiyak na hinimatay siya. Sa pamamagitan nito, pumunta sila upang punan ang kanilang mga tiyan. Una, nagpasya silang kumain ng masarap ngunit mahal na pancake. Si Yoki ay nag-ipon ng pera para dito, ngunit pagkatapos ay nalaman niyang nawawala ang kanyang pitaka. Nagtali pa nga siya ng tali para mapanatili ito sa kanya, pero pati ang tali ay naputol. Nanlulumo si Yoki at patuloy na humihingi ng tawad kay Miyako. Pagkatapos ay bigla na lang nilang nakasalubong ang mga magulang niya. Agad silang binati ni Miyako, at pagkatapos ay nalaman nila ang tungkol sa kanilang date sa pelikula, at si Yoki ay nawawala ang kanyang pitaka. Inaanyayahan nila si Miyako na kumain sa kanilang bahay, at malugod niyang tinanggap ito. Ang nanay ni Yoki na si Motoko ay nagluluto ng masasarap na pagkain, ngunit nang ihain na niya ito, nahulog ang sipit mula sa kanyang kamay at tumama sa isang tinidor sa direksyon ni Yoki. Mabilis itong kinuha ni Miyako at iniligtas siya, sinabi na dapat niyang nakuha ang kanyang malas na gin mula sa kanyang ina. Nagsimulang kumain si Miyako pagkatapos nito, at ang lasa ng pagkain ay nagpabalisa sa kanya. Pinakain pa siya ng mga magulang ni Yoki at pinupunan ang kanyang plato, at sinabi niyang natutuwa siyang kumain ng napakasarap na lutong bahay na pagkain pagkatapos ng mahabang panahon. Nataranta si Miyako at sinusubukang baguhin ang kanyang pahayag, ngunit sinabi sa kanya ng nanay ni Yoki na palagi siyang welcome dito upang kumain kasama ng lahat. Pagkatapos noon, tinulungan ni Miyako si Motoko sa kusina dahil nakatulog na si Yoki. Tinutokso siya ni Motoko, nagtatanong kung gusto niyang magtanong ng anumang sikreto tungkol kay Yoki, or makita ang kanyang mga larawan noong bata pa siya. Nagpanik si Miyako, hindi maproseso kung ano talaga ang gusto niya, at pagkatapos ay sinabi ni Motoko na kung wala siyang anumang gusto niyang humingi ng pabor sa kanya. Sinabi ni Motoko kay Miyako na noong si Yoki ay nasa kindergarten, lagi siyang umuuwi na may mga pinsala. Palagi siyang nag-aalala tungkol sa kanya, ngunit hindi siya tumigil sa pagiging masayahin. Kaya naman hiniling niya na huwag tumigil si Miyako sa pagkagusto sa kanyang anak. Alam niyang mahirap para kay Miyako na harapin ang mga kamalasan ni Yoki araw-araw, ngunit ang sagot ni Miyako ay hindi iyon totoo. Sinabi ni Miyako na dahil sa kanyang mga kamalasan, alam na alam ni Yoki ang sakit, at iyon ang dahilan kung bakit siya mas mabait kaysa sa iba. Ipinangako niya na palagi siyang iingatan, at si Motoko ay nagsimulang mamula ng labis dahil sa mga sinabi ni Miyako sa kanya.
Nang maglaon, ginaisang ni Motoko si Yoki, sinabi sa kanya na oras na para umuwi si Miyako. Agad siyang bumangon, at nakita niya si Miyako na naglalaro ng video games kasama ang kanyang ama. Sa pamamagitan nito, iniuwi siya ni Yoki. Hindi nagtagal, dumating ang tag-araw, at tinawag siya ng mga kaibigan ni Yoki para makapagplano sila kung paano gugulin ang kanilang bakasyon. Sa sandaling makalabas si Yoki sa lilim ng gusali, isang maliit na ibon ang lumipad sa kanyang ulo, ngunit ang kanyang mga kaibigan ay hindi na nagulat sa mga maliliit na aksidenteng ito. Si Yoki ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo dahil wala siyang tolerance sa mataas na init at sikat ng araw. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na bote na dumampi sa mukha niya, at lumingon siya para makita si Miyako sa likod niya. Sinabihan niya si Yoki na pangalagaan ang kanyang hydration at nagpasalamat siya sa kanya. Sinusubukan ni Hachimicho na takpan siya ng kanyang payong, at tinukso ni Nekozaki si Miyako, tinanong kung ayos lang siya sa panibagong babae na nag-aalaga sa kanyang lalaki. Sumagot si Miyako na ayos lang dahil si Hachimicho lang naman iyon. Pagkatapos nito, ipinahayag ni Nekozaki na gusto niyang pumunta sa dagat tuwing summer vacation. Ang mga mata ni Miyako ay kumikinang sa pananabik nang marinig ito, at sumang-ayon din si Inuzuka sa plano. Sa kabilang banda, hindi masyadong natutuwa si Yoki tungkol dito dahil palagi siyang nakakaranas ng matinding sunburn, kaya ang tanging magagawa niya ay panoorin ang lahat na masaya mula sa ilalim ng lilim. Alam din ito ni Inuzuka kaya iminungkahi niya na pumunta sila sa isang ilog dahil ito ay magiging mas malamig at mas angkop para kay Yoki. Tumutol si Yoki, sinabing ayos lang siya kung gusto ng lahat na pumunta sa dagat. Gayunpaman, tumugon si Inuzuka na hindi nila ito ginagawa para lamang sa kanya, ginagawa nila ito dahil gusto nilang magsaya ang buong grupo. Naantig si Yoki at sinabi na ang pagpunta sa isang ilog ay magiging maganda kung ganoon. Sinabi ni Hachimicho na si Yoki at ang ilog ay maaaring isang mapaminsalang combo, ngunit tiniyak ni Miyako sa lahat na naruroon siya para protektahan siya. Makalipas ang ilang araw, ini-announce na ang date sheet para sa kanilang final exams ngunit hindi iyon pinansin ni Nekozaki. Hindi niya napigilan ang excitement sa darating na bakasyon pagkatapos ng pagsusulit, kaya't dinadala niya ang lahat para mamili para sa kanilang paglalakbay sa ilog. Hindi natutuwa si Inuzuka dahil mas gusto niyang mag-aral pero sabi ni Nekozaki, bumili muna sila ng mga swimsuit. Pareho silang nagsimulang mag-away, at tinanong ni Miyako si Yoki kung susubukan din ba niyang lumangoy. Naalala ni Yoki ang mga kakilakilabot na karanasan niya sa nakaraan, kaya tumanggi siya, ngunit sinimulan siyang talks-oy ni Miyako, na sinasabing inaasahan niyang makita siya na naka-swimsuit. Nagpa siya din si Miyako na huwag lumangoy kaya namili ng swimsuit sina Nekozaki at Hachimicho. Samantala, may ibang umagaw sa atensyon ni Yoki. Tumingin si Miyako sa unahan, at nakita siyang nakamasid sa poster ng isang modelo ng swimsuit. Habang hinahangaan lang ni Yoki ang kanyang solidong abs, si Miyako ay nagseselos at agad na tumakbo sa seksyon ng swimsuit at pinili ang parehong swimsuit na mayroon ang modelo. Dumating doon ang mga kaibigan niya, at nabigla sila nang makita siyang may hawak na swimsuit. Kinakabahang ipinaliwanag ni Miyako sa kanila na nakita niya si Yoki na nakatingin sa isang model na nakasuot nito, kaya naisip niyang baka magustuhan nito ang mga ganito. Naguguluhan siya habang sinasabi sa kanila ang mga detalye, at tinutukso siya ni Nekozaki, na sinasabing nagiging kakaiba siya kapag may kinalaman sa kanyang kasintahan. Naalala ni Nekozaki ang panahong estranghero pa lang sa kanya si Miyako. Siya ay isang malaking tagahanga ni Miyako, na itinuring niya bilang perpektong babae at nais na maging kaibigan sa kanya. Si Hachimicho naman ay chill tungkol dito, at sinabihan si Nekozaki na hindi siya dapat maging desperado dahil nagmumukha itong creepy. Tapos isang araw, may laban sila sa basketball, at inagaw ni Miyako ang bola sa kamay ni Nekozaki at umiskor ng puntos bago pa man niya ito maisip. Pinasigla nito ang espiritu ng pakikipagkompetensya ni Nekozaki, at nagsimula siyang maglaro ng seryoso. Hindi naman talaga ito pinansin ni Miyako pero nang makita niyang humanga ang boyfriend sa laro ng iba, naging seryoso rin siya. Matinding laro ang ginawa nila, at pagkatapos noon, niyaya ni Nekozaki si Miyako na mag-lunch kasama niya, na naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Nahihiya si Miyako nang marinig ang kwentong iyon at sinusubukang itanggi na siya ay mapagkumpetensya, ngunit pinutol siya ni Nekozaki at sinabing hahanapan muna siya ng swimsuit. Sa kabilang banda, nag-aaral sina Yoki at Inuzuka sa isang kafe. Pagdating ng mga babae, nagdala si Yoki ng dagdag na upuan para kay Hachimicho at pagkatapos ay bumalik sa kanyang upuan. Napansin niyang medyo masaya si Miyako at tinanong niya kung ano ang nangyari. Namula siya sa kahihiyan at sinabing wala siyang binili.
Patuloy siyang pinipilit ni Yoki na tumigil sa pagsisinungaling, at ang kanilang mga kaibigan ay natutuwang panoorin sila. Makalipas ang ilang araw, umuwi sina Yoki at Miyako pagkatapos ng pagsusulit. Si Yoki ay nasa masamang mood dahil ang lahat ng kanyang mga panulat ay tumigil sa paggana sa gitna ng pagsusulit, at iyon ay nagkakahalaga sa kanya ng 15 minuto bago ang guro ay makapag-ayos ng higit pang mga panulat. Kahit gabi na, hindi siya makamove on sa mga kapalpakan ngayon. Bigla siyang nakatanggap ng tawag na ikinagulat niya. Nakita niya na galing ito kay Miyako, at sinagot niya ito. Tinanong niya siya kung ano ang problema, at sumagot si Miyako na gusto niyang makita kung siya ay nalulumbay pa rin. Matapos tiyakin ni Yoki na ayos lang siya, sinabi ni Miyako na gusto rin niyang marinig ang boses nito. Namula siya doon at nagpas siyang tuparin ang hiling ng kanyang kasintahan. Sinabi ni Yoki sa kanya na tumingin sa langit, at nagsimulang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga bituin at konstelasyon. Ibinunyag niya na palagi siyang interesado sa stargazing, ngunit sa tuwing ilalabas siya ng kanyang ama para sa layuning iyon, umuulan, kaya hindi niya nakita ng maayos ang mga konstelasyon. Sinabi agad sa kanya ni Miyako na dadalhin siya sa isang lugar kung saan makikita niya ang mga bituin sa puso niya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Yoki na mas gusto niyang pumunta sa isang lugar na gusto niyang makita para makita niya ang kanyang masayang mukha. Nagsimulang mamula si Miyako at hindi makaisip ng kahit anong gusto niya. Sinabi niya kay Yoki na gusto lang niyang sundan siya, dahil ang kaligayahan niya ay kaligayahan niya rin. Nagsimulang umiyak si Yoki habang nagpasalamat sa kanya, at sinabi niya na gusto niya talaga itong makita ngayon. Nataranta si Miyako, tinihil ang tawag, at sinimulang sipain ang kanyang kama sa pananabik. Nang matapos ang pagsusulit, si Yoki at ang kanyang mga kaibigan ay nagtipon upang pumunta sa ilog. Nang marating nila ang ilog, nagsimulang umiyak si Inuzuka, na nagsasabi na ito ay isang himala na maganda ang panahon sa kabila ng pagsama ni Yoki. Maging si Yoki ay sumasang-ayon sa kanya. Pagkatapos nito, naglaway sina Inuzuka at Nekuzaki dahil oras na para mag-set up ng barbecue. Inayos nila ang lahat ng sangkap sa mesa ng picnic, at kinuha ni Inuzuka ang kutsilyo at hiniwa ang isang sibuyas dito. Si Nekuzaki ay nabigla at nagtanong kung bakit siya gumamit ng kutsilyo kung siya di masyadong sanay dito. Inilayo niya siya sa mga mapanganib na bagay, ngunit pagkatapos ay kinuha ni Yoki ang kutsilyo. Nataranta si Nekuzaki at hiniling sa kanya na huminto, ngunit ang lahat ay nanonood lamang habang iniindayog ito ni Yoki at perpektong hinihiwa ang isang sibuyas sa kalahati. Nagsisimula siyang humiwan ng sibuyas ng walang kahirap-hirap at ipinaliwanag na tinutulungan niya ang kanyang mga magulang kung minsan, kaya mayroon siyang ilang disenteng kasanayan. Nagulat si Miyako dahil hindi niya alam ang tungkol dito, at pagkatapos ay nagseselos siya at naghihinala kay Inuzuka nang sabihin nito na ang mga lalaki na marunong magluto ay husband material. Pagkatapos nito, nagsimula silang gumawa ng barbecue, ngunit tila may iba pang inihahanda si Miyako. Nagluto siya ng nilagang hipon at kabute para lang kay Yoki, at iniisip ng iba na hindi ito patas. Pakiramdam ni Yoki ay maswerte siya sa kanyang kasintahan dahil siya ay magaling sa lahat ng bagay, ngunit iniluwa niya ang kanyang unang kinain. Napaluhod si Yoki, hindi maintindihan kung ano ang lasa ng pagkain dahil nasira na ang taste buds niya. Naguguluhan si Miyako sa kanyang reaksyon, kaya kumagit din siya, at napagtanto niya kaagad na hindi siya maaaring maging isang mahusay na magluto, sa pamamagitan lamang ng panonood ng mga video ni Gordon Ramsay. Sa kabila nito, inipon ni Yoki ang kanyang lakas ng loob at sinimulang kainin ang ulam na niluto niya. Sinabi ni Miyako sa kanya na huminto, ngunit tumugon siya na pinaghirapan niya itong lutuin para sa kanya, kaya hindi niya ito maaaring balewalain. Masakit ito sa ego ni Miyako, at ipinangako niya kay Yoki na tiyak na matututo siya kung paano magluto ng masarap na pagkain para sa kanya. Pagkatapos kumain ng lahat, may dalang dessert si Yoki na ginawa niya. Nag-enjoy ang lahat, at tinitingnan niya si Miyako para sa pagpapatunay nito. Dinilaan niya ang kanyang mga daliri, at mapang-akit na sinabi sa kanya na maaari niyang kainin ang pagkain araw-araw. Namula si Yoki, at tinutokso siya ng mga babae para mas maguluhan siya. Pagkatapos noon, tumakbo sa ilog sina Nekuzaki, Inuzuka, at Hachimicho, ngunit naiwan sina Miyako at Yoki. Sinabi ni Miyako kay Yoki na sa susunod ay dapat silang kumain ng ganito ng magkasama, at namumula siya nang sumang-ayon siya. Nilubog nila ang kanilang mga paa sa ilog, at si Miyako ay nagiging conscious sa sarili tungkol sa swimsuit na gusto niyang ipakita kay Yoki. Sa kabilang banda, si Hachimicho ay naging sikat para sa mga bata habang siya ay nakahiga sa isang inflatable clam. Hindi na napigilan ni Nekuzaki at Inuzuka ang pagtawa nito, at dinala nila siya sa ilog.
Lalong nagiging hindi mapakali si Miyako habang lumilipas ang panahon, at pagkatapos ay kinuha din siya ni Nekuzaki. Nang bumangon si Yoki at hinahangaan ang tanawin, napansin niya ang isang batang babae na tinangay ng agos. Samantala, tinutokso ni Nekuzaki si Miyako, tinanong kung kailan niya ipapakita kay Yoki ang swimsuit na binili niya para lang sa kanya. Sumagot siya na marahil ay hindi siya sapat na matapang para gawin iyon, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Inuzuka na si Yoki ay wala kahit saan. Siya ay pumunta upang iligtas ang nawawalang batang babae, at habang siya ay nagpa-pop up sa kanyang harapan, sinalakay siya nito ng mabilis. Pagkatapos siyang magtagumpay sa pagpapatahimik sa kanya, dinala siya ni Yoki sa dalampasigan at tinulungan siyang makaakyat sa ibabaw. Gayunpaman, nang siya ay aakyat na, sumakit ang paa niya at nahulog sa ilog. Natangay si Yoki dahil hindi na siya makalangoy ngayon, at sumigaw ang babae, na nakakuha ng atensyon ni Miyako at ng iba nilang kaibigan. Nang mapansin ni Miyako na matatangay si Yoki, hindi na siya nagaksaya ng sandali at agad na sumisid sa ilog. Malapit nang mawala ng malay si Yoki nang maabyutan siya ni Miyako, at ilabas siya sa tubig. Nang nasa ibabaw na sila, galit niyang pinitik ang noo nito, nagtatanong kung bakit hindi siya tinawag. Tumatakbo rin ang mga kaibigan nila, at talagang nag-aalala sila kay Yoki. Pinasalamatan din siya ng ina ng batang babae, at humingi ng paumanhin sa ngalan ng kanyang anak. Nagpasalamat ang babae kay Yoki at sinabing siya ay talagang cool. Kinis siya nito sa pisngi bago umalis, at talagang ikinaingat ito ni Miyako. Pagkatapos nito, nagsimula silang magsaboy sa tubig, at pagkaraan lamang ng ilang minuto ay napagtanto ni Yoki na nakasuot ng cute na swimsuit si Miyako. Nang maglaon, namimili sila, at pagkatapos nito, bumisita sila sa isang sikat na tindahan ng ice cream. Kumuha muna sina Yoki at Miyako ng kanilang ice cream, at hiniling ni Miyako na subukan ang in-order niya. Napahiya si Yoki nang mapagtanto niyang gusto niya ng hindi direktang kiss mula sa kanya, ngunit tinikman pa rin niya ang ice cream. Si Miyako na ang susunod, ngunit bago niya maabot ang ice cream ni Yoki, nagpakita si Inuzuka nang wala sa oras at nilamon ang buong bagay. Parehong nataranta sina Yoki at Miyako at sinampal si Inuzuka na nag-alok na ibigay sa kanila ang kanyang ice cream bilang kapalit. Ang nagseselos na si Miyako ay kinuha ang kanyang ice cream at kinain ito sa isang lagok na sumakit ang ulo bilang resulta. Sinusubukan din ni Inuzuka na nakawin ang kanyang ice cream, ngunit siya ay masyadong mabilis, at napapanood lamang ni Yoki ang kanilang pag-aaway kapag siya ang nawalan ng kanyang ice cream. Hindi nagtagal ay oras na para umuwi, at nalaman nilang bakante ang buong tren. Umupo na sila, at agad na nakatulog si Hachimicho. Sina Inuzuka at Nekuzaki ay sumama sa kanya sa lalong madaling panahon, at si Miyako ay nahihirapan ding manatiling gising. Sinabi sa kanya ni Yoki na makakapagpahinga na rin siya, at agad siyang nakatulog. Nagkaroon ng light bump ang tren, at nahulog si Miyako sa balikat ni Yoki. Hindi niya kayang makita ang cuteness nito, kaya naisip niya kung gaano siya kasaya ngayon. Nakatulog siya sa pag-iisip na iyon, at hindi nagtagal ay nagising si Miyako. Nagulat siya nang makita ang sarili na nakasandal sa balikat ni Yoki, ngunit nakita niya na kinuha nito ang suporta ni Inuzuka. Laminggo-linggo siya sa paligid, at pagkatapos makumpirma na walang makakakita sa kanya, hinayla niya si Yoki sa balikat niya at sinimulang guluhin ang buhok nito. Sa sandaling bumalik si Yoki sa bahay, ang naipon na pagod at sunburn ng araw ay tumama sa kanya ng buo, at hindi na siya makabangon sa kama. Kausap niya si Miyako nang makita niya ang balita tungkol sa isang Furry Works Festival na ipapakita ngayong weekend. Sinabi kaagad ni Yoki kay Miyako na dapat silang pumunta para manood ng mga Furry Works, at wala siyang dahilan para tanggihan siya. Sa araw ng pagdiriwang, sinusubukan ni Yoki ang mga tradisyonal na damit ng kanyang ama, ngunit masyadong malaki ang mga ito para sa kanya. Binasa ni Nekuzaki ang mga detalye, at na-nostalgic dahil matagal na siyang hindi nakakakita ng Furry Works. Agad na naalala ng tatay ni Yoki ang isang bagay mula dito, at nagpa siya na ibahagi ang kanyang karunungan sa kanyang anak. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Miyako na magsuot ng tradisyonal na damit sa pamamagitan ng panonood ng mga video sa YouTube, ngunit hindi ito maganda para sa kanya. Nakita siya ng kapatid niyang nahihirapan kaya tinulungan niya ito. Umalis siya, sinasabi na siya ay masyadong clumsy, at si Miyako ay nainis. Maya-maya ay nasa gate ng festival si Yoki at hinihintay si Miyako. Sa pagkakataong ito ay kumpleto na siya sa paghahanda at maraming wallet, kaya kahit na mawala ang isa ay ayos lang siya. Maya-maya ay dumating si Miyako, at nabighani siya sa kanyang kaibig-ibig na hitsura. Ganon din ang nararamdaman ni Miyako sa kanya, at mabilis na nagiging awkward ang mood. Pumasok sila sa pagdiriwang pagkatapos nito at lubusan silang nag-e-enjoy.
Kumuha si Yoki ng cotton candy para sa kanyang sarili, at sinabi ni Miyako na ayaw niya ito. Paimpol niyang sinasabi sa kanya na hindi talaga siya mahilig sa matamis. Nabigla ito para kay Yoki dahil nasiyahan siya sa mga pancake at dessert na ginawa niya. Gayunpaman, pumulot si Miyako ng isang bungkus mula sa kanyang cotton candy, na sinasabi na kamakailan lamang ay nagsimula siyang tumangkilik ng mga matatamis salamat sa kanyang kumpanya. Susunod, sinusubukan nila ang isang laro ng pagbaril, at sinabi ni Yoki kay Miyako na mananalo siya ng anumang regalo na gusto niya. Gusto niya ang wolf plushie, ngunit nabigo si Yoki na matamaan ito kahit isang beses. Masama rin ang loob ng tindero para sa kanya at binibigyan siya ng libreng plushie. Sumunod na kinuha ni Miyako ang ripple, at sinabi ng tindero na magiging mahirap para sa isang babae na tamaan ang anuman. Gayunpaman, shinir siya ni Yoki, at inilalagay nito si Miyako sa full competitive mode. Ibinaba niya ang lahat ng mga premyo sa loob ng ilang segundo, at maging ang tindero ay humanga. Ibinigay niya sa kanya ang wolf plushie, at sa halip ay ibinigay ni Miyako kay Yoki dahil nanalo ito para sa kanya noong una. Ang kanilang mga kaibigan ay bumibisita din sa festival, at nagulat sila nang makita ang lovebirds doon. Habang nagkokomento ang mga babae sa mga damit ng isa't isa at nag-click sa ilang mga selfie, hinahamon ni Inuzuka si Yoki sa isang laro ng goldfish scoopang. May ilang kasanayan si Inuzuka sa pagsalok ng goldfish ngunit natalo si Yoki bago pa man siya makapaglaro dahil sa kanyang malas. Ipinagdiriwang ni Inuzuka ang kanyang tagumpay, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang nagbabantang si Miyako na nakatayo sa likuran niya, handang ipaghiganti ang kanyang kasintahang lalaki. Gayunpaman, hindi pa siya nakakalaro noon, kaya hindi siya magaling dito. Mukhang masyadong abala si Miyako, at natatakot ang kanyang mga kaibigan na makaligtaan niya ang palabas ng furry work sa ganitong bilis, kaya nagkusa si Nekuzaki at inagaw ang scooper mula sa kanyang mga kamay, sinabing siya ang mananalo sa laro para sa kanya. Sinabi ni Hachimicho kay Miyako na malapit nang magsimula ang furry works, kaya umalis siya kasama si Yoki, na nagpapasalamat sa kanyang mga kaibigan sa pagkukover sa kanya. Hindi nagtagal ay nakarating na sila malapit sa kanilang destinasyon, ngunit nasira ang tsinelas ni Miyako. Si Yoki ay namamahala upang ayusin ang mga ito, ngunit ito ay medyo huli na. Napapansin din niya ang mga paltos sa paa ni Miyako dahil hindi ito sanay na magsuot ng ganitong tsinelas. Sinabi ni Yoki sa kanya na hindi na sila dapat gumalaw at makita ang mga furry works mula mismo sa lugar na ito, ngunit hindi iyon tinatanggap ni Miyako. Gusto niyang malaman kung saan siya binalak ni Yoki na dalhin, at sa wakas ay ibinunyag niya na sinabi sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa isang lihim na lugar upang manood ng mga furry works. Sabik na sabik si Miyako na pumunta doon ngayon, pero pinagbabawalan ito ni Yoki dahil hindi siya makalakad. Malungkot niyang tinanggap ang desisyon nito at pumayag na pumunta sa normal na lugar. Pagkatapos ay hiniling siya ni Yoki na sumakay sa kanyang likuran dahil hindi siya makalakad, at si Miyako ay naguguluhan. Kinakabahan siya na baka mabigat siya, pero tinitiyak ni Yoki sa kanya na kaya niya itong buhatin. Umakyat siya sa likod nito, at habang nagsisimulang maglakad si Yoki, nagsimula na ang mga paputok. Nalaman ni Miyako na papunta siya sa kabilang direksyon ng festival, at sinabi sa kanya ni Yoki na gusto niyang pumunta sa secret viewing spot kasama niya. Sa palagay niya ay magiging sobra-sobra na para sa kanya na buhatin siya roon, ngunit sinabi ni Yoki sa kanya na huminto sa pakikitalo. Dumating sila sa isang mahabang hagdan at nagsimulang umakyat sa mga ito, unti-unting pinagpapawisan sa bawat hakbang. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang bakanteng shrine, at umupo sa isang bench doon upang i-enjoy ang mga paputok sa piling ng isa't isa. Humingi ng paumanhin si Miyako kay Yoki dahil pinahirapan siya. Kinakabahan si Miyako at sinabing gusto niyang isipin niya na cute siya, at natatakot siyang isipin nito na kakaiba siya. Mas nakikita siya ni Yoki na cute ngayon at sinabing nakita na niya ang kanyang dark side kaya hindi na ito mahalaga sa ngayon. Sinabi ni Yoki sa kanya na siya ay perpekto at laging gustong magmukhang maganda, ngunit kapag kasama niya ito, dapat niyang subukang maging mas nakaka-relax nang hindi natatakot na mapahiya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Yoki na gusto rin niyang imbitahan siya rito noong nakaraang taon, ngunit magkaibigan lang sila noon, at hindi siya makaipon ng lakas ng loob na gawin iyon. Tinulak siya ng balikat ni Miyako, sinabing noong nakaraang taon ay hinihintay niya itong imbitahan siya. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga ngayon dahil magkasama sila sa taong ito, at ang mga furry works ay napakaganda. Pagkatapos nito, kinarga muli ni Yoki si Miyako para umuwi, ngunit nadulas siya sa unang hagdan mismo. Nang wala sa oras, dumating ang kanyang ama sa pinangyarihan, at ligtas silang dinala sa kanyang likod. Binuksan din ng mama niya ang mga flashlight para mas makakita sila, at tinanong sila ni Yoki kung bakit sila nandito.
Ibinunyag ni Nekozaki na nanunood sila ng paputok sa likuran nila, ngunit dahil abala sila sa pagiging sweet sa isa't isa, hindi na nila itudyan ang bala. Parehong nahihiya sina Miyako at Yoki na marinig ito, pero at least hindi narinig ng mga magulang niya ang usapan nila. Hindi nagtagal ay tapos na ang bakasyon, at lahat ay bumalik sa paaralan. Agad silang nagsimulang maghanda para sa cultural festival, at si Yoki ay nakagrupo sa costume team kasama si Hachimicho. Kasama si Miyako sa decoration team, at parang ang saya-saya niya doon, na ikinainggit ni Yoki. Last year nasa costume team silang dalawa, kaya ang dami nilang pag-uusap pero hindi pwede this year. Nagseselos din si Miyako na maraming babae ang nagbibigay ng atensyon kay Yoki, at tinitigan lang niya ito ng masama. Sa araw ng cultural festival, pagpasok ni Yoki sa gate ng paaralan, isang lalaki ang nagbigay sa kanya ng token na may numerong 44, na bahagi ng tradisyon ng paaralan. Di nagtagal, nakipaggrupo si Yoki sa kanyang mga kaklase, na nagbihis ng mga hayop para sa kanilang kafe na may temang hayop. Nakalayon wig si Yoki na hindi bagay sa kanya. Si Inazuka ay isang aso, si Nekozaki ay isang catgirl, at si Hachimicho ay isang bubuyog. Dumating doon si Miyako, namumula sa kanyang costume na kuneho, at agad na sinimulan siyang ligawan ni Yoki. Nagsisimula ang pagdiriwang, at ang mga mag-aaral ay nagsimulang magsilbi sa kanilang mga bisita. Sa labas, si Nekozaki at ang iba ay umaakit ng mga bisita habang si Yoki ay kumukuha ng mga order sa loob. Siya ay napuno ng trabaho, at pagkatapos ay ang kanyang masamang kapalaran ay sumisipa, na nagpapadula sa kanya sa isang papel na slip. Biglang dumating doon si Miyako, at sinalo niya ito kasama ang dala niyang ice cream. Ang mga bisita ay namangha dito, at iniisip na ito ay isang uri ng espesyal na palabas. Maya-maya, si Yoki at Miyako ay naglakad pauwi na pagod na pagod. Bukas ay kailangang magtrabaho si Yoki sa silid-aklatan sa umaga, habang si Miyako ay abala sa Animal Cafe. Medyo nalulungkot si Yoki dahil lahat ay nagsusumikap, at hindi niya sila matutulungan, ngunit sinabi sa kanya ni Miyako na magsisikap din siya para sa kanya. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Yoki sa silid-aklatan, nalaman niyang nandoon din ang volleyball ace na si Kamiya. Binabati nila ang isa't isa at nagsimulang magtrabaho. Nagkita sina Yoki at Kamiya noong nakaraang taon nang pareho silang nagtrabaho bilang librarian sa kanilang mga bakanteng oras. Noong nakaraang taon, nang makita ni Yoki si Kamiya sa silid-aklatan sa unang pagkakataon, labis siyang kinabahan. Habang sinusubukan niyang yumuko sa kanya, hinampad niya ang kanyang ulo sa mesa, at sinabi ni Kamiya sa kanya na hindi niya kailangang maging magalang dahil magkaklase sila. Itinuro sa kanya ni Kamiya ang mga detalye ng pagpapanatiling maayos ng mga libro. Medyo naging malapit sila, napalagian siyang pinupuri ni Yoki. Ngayon habang nakikita siya ni Kamiya, nalaman niyang mas kumpiyansa at cool siya kaysa dati. Tinutokso niya ito, tinatanong kung dahil ba sa may girlfriend siya, at namumula si Yoki, nagtatanong kung paano niya nalaman iyon. Sinabi ni Kamiya na narinig niya ito mula kay Nekozaki, na kasama niya sa volleyball club. Mukhang interesado siya kay Miyako, at tinanong niya si Yoki kung paano sila nagsimulang mag-date. Nagulat siya sa mga hindi inaasahang tanong, ngunit patuloy siyang pinipilit ni Kamiya, na nagtatanong ng mas personal na mga tanong. Idiniin niya si Yoki sa bookshelf, sinabing wala siyang masamang intensyon at interesado lang siya kay Miyako. Sa kabilang banda, nakatingin si Miyako sa board kung saan nakadisplay ang mga token number ng lahat ng estudyante. Parte ng school folklore na kung ang dalawang tao ay magkatugma ng mga numero, sila ay magiging mag-asawa, at si Miyako ay hindi masaya dahil ang kanyang numero ay hindi tugma kay Yoki. Sinira ni Hachimicho ang pang-apat na pader upang ipaliwanag ang mga patakaran ng laro, kung saan ang pares na may parehong mga numero ay kailangang i-click ang kanilang larawan ng magkasama upang makumplito ang paghahanap at maging mag-asawa. Nagseselos si Miyako na maaaring may ibang babae na mag-click sa isang larawan kasama ang kanyang kasintahan, at hindi niya hahayaang mangyari iyon. Puno siya ng determinasyon na hanapin ang babae na may token number 44, at ipagpalit ang kanyang token. Sa library, sa wakas ay sinagot ni Yoki ang tanong ni Kamiya at sinabi sa kanya na noong nakaraang taon ay nakakuha sila ni Miyako ng magkatugmang numero. Tuwang-tuwa sila dito, at naisip ni Yoki na sa wakas ay nagising na ang kanyang swerte, kaya naglaro pa siya ng loto ngunit bumalik na walang dala. Nilaibat niya ang festival kasama si Miyako sa tabi niya, pareho silang namumula. Hindi nagtagal, nakarating sila sa lugar kung saan kinukunan ng litrato ang mga may tagmang numero, at pareho silang nagpahayag ng kanilang pagnanais na maklik ang kanilang larawan. Magtatapat pa sana si Yoki sa kanya, ngunit pagkatapos ay nawala niya ang token at nagsimulang isipin na ito ay isang tanda na hindi niya dapat ipagtapat ang kanyang nararamdaman.
Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Miyako na hahanapin nila ang token. Naghanap sila kung saan-saan sa loob ng 2 oras ngunit wala silang nakita, kaya nag-click lang si Yoki ng isang larawan ng chart upang patunayan na mayroon silang magkatugmang mga numero. Matatag ang Student Council President tungkol sa panuntunan na dapat i-click ng mga mag-partner ang mga larawan na may hawak na token, ngunit hindi handa si Yoki na pabayaan ang pagkakataong ito. Nakiusap siya sa Pangulo na hayaan siyang mag-click sa isang larawan kasama si Miyako, at sinira ng mahigpit na Pangulo ang panuntunan para sa kanya. Isinulat niya ang kanyang numero sa isang bagong token at binati si Yoki ng magandang kapalaran. Matapos maklik ang kanilang larawan, ipinagtapat ni Yoki ang kanyang nararamdaman kay Miyako sa likod ng paaralan, at nang gawin niya iyon, hinayla siya ni Miyako palapit at niyakap ng mahigpit. Iyan ang buong kwento na sinabi ni Yoki kay Kamiya, at nagbigay siya ng isang dramatikong reaksyon dito. Sa kabilang banda, hinahanap pa rin ni Miyako at kanyang mga kaibigan ang dalagang may token number 44 ngunit walang swerte. Hindi nila alam na ang babaeng may numerong 44 ay walang iba kundi si Kamiya. Sa imahinasyon ni Kamiya, isa siyang prinsesa sa isang ball, at si Yoki ang Prince Charming na tinitignan niya. Gusto niyang makipagsayaw sa kanya, ngunit may dumating na isa pang prinsesa sa eksena, at siya ay si Miyako. Hiniling siya ni Yoki na sumayaw sa kanya, at masaya silang nagsayaw buong magdamag, habang tinanggap ni Kamiya ang kanyang kapalaran at naiwang mag-isa sa sulok. Ito ang superimposition ng kanyang damdamin sa isang pelikulang napanood niya kamakailan, at pinag-usapan niya ang pelikula kasama si Yoki. Sinabi niya sa kanya na malakas ang kaugnayan niya sa prinsesa na hindi nakuha ang pag-ibig ng prinsipe, at hindi niya naiintindihan ang tunay na kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Maya-maya lang, lumapit si Nekuzaki doon at tinawag si Kamiya sa labas. Naghihintay si Miyako roon para sa kanya, at nakiusap siya kay Kamiya na ipagpalit ang kanyang token sa kanya nang malaman na mayroon siyang numero na tumutugma kay Yoki. Nagulat si Kamiya, ngunit ipinagpalit pa rin niya ang kanyang token kay Miyako. Sa sandaling iyon, binuksan ni Yoki ang pinto upang sabihin sa kanila na mag-usap ng tahimik sa labas ng silid-aklatan, at nagulat siya nang makita si Miyako doon. Sinabihan siya ni Kamiya na sumama sa kanyang kasintahan dahil maaari niya itong i-cover sa susunod na ilang minuto, ngunit tumanggi si Yoki na ibuhos ang kanyang trabaho sa kanya. Namula si Kamiya sa narinig, at napansin ni Miyako ang kanyang reaksyon. Gayunpaman, pumasok sila ni Nekuzaki sa silid-aklatan upang magpahinga. Patuloy na napapansin ni Miyako sina Yoki at Kamiya na masayang nag-uusap, at medyo nagseselos siya. Gayunpaman, ang orasan ay umabot sa 12, at umalis si Yoki kasama ang kanyang kasintahan, naiwan si Kamiya na mag-isa. Sa halip na iyakan ito, tinali ni Kamiya ang kanyang buhok at tumungo sa kanyang klase upang tulungan ang kanyang mga kaibigan sa kafe. Kapag pinangasiwaan na niya ang trabaho, mas nagiging maayos ang lahat, at maging ang mga bisita ay nabighani sa kanya, na pinag-uusapan ng lahat kung paano siya single sa kabila ng pagiging perpekto. Si Yoki lang ang naiisip ni Kamiya. Hindi na niya napigilan ang nararamdaman at pumunta sa rooftop para kumalma. Doon, sinalubong siya ni Miyako at ibinalik sa kanya ang token number 44. Tinanong ni Kamiya kung bakit niya ginagawa iyon, at sinagot ni Miyako na ito ay dahil ito ay magiging hindi patas sa kanya. Nagulat si Kamiya at nagtanong kung paano niya nalaman, at sumagot si Miyako na siya lang ang nakapansin ng kanyang nararamdaman para kay Yoki. Ipinahayag niya na dahil mahal din ni Kamiya si Yoki, hindi siya maaaring maging masamang tao, kaya hindi niya ito igagalang sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang token. Sinabi ni Miyako na magiging iba ang kaso kung wala siyang naramdaman habang nagbibigay ng token, ngunit kung kailangan niyang magsinungaling sa kanyang sarili para doon, hindi ito katumbas ng halaga. Iniisip ni Kamiya kung gaano kalayo si Yoki sa kanyang maaabot, at pagkatapos ay sinabi kay Miyako na hindi niya kailangan ang token dahil para sa kanya, ito ay isang pirasong papel lamang. Wala siyang balak na sabihin kay Yoki or kahit kanino ang tungkol sa kanyang nararamdaman, at nakaramdam siya ng awkwardness na nahulaan ito ni Miyako. Nagsisimula siyang umiyak ng kusa, humihingi ng paumanhin dahil hindi niya pinakawalan ang kanyang isang panig na damdamin kanina. Sinabi ni Kamiya na mas mabait si Yoki kaysa sa iba, at pinakakomportable siya sa kanya, kaya naman nahulog ang loob niya sa kanya. Muli siyang humingi ng tawad kay Miyako, na, bilang tugon, ay pinunit ang token at pagkatapos ay niyakap si Kamiya, na sinasabi sa kanya na hindi niya kailangang humingi ng tawad sa anuman. Ramdam ni Kamiya ang parehong ginhawang naramdaman niya mula kay Yoki sa mga bisig ni Miyako, at pagkatapos na kumalma, nagpasalamat siya sa kanya. Sinabi rin ni Kamiya sa kanya na magmadaling bumalik sa kanyang nobyo, at sinabi na dapat silang maging magkaibigan mula ngayon.
Kinabukasan, naghahanda si Yoki para sa huling araw ng pagdiriwang ng paaralan, na siya ring unang anibersaryo kasama si Miyako at ang kanyang kaarawan. Ang Culture Festival ay nagpapatuloy tulad ng dati at pagkatapos ay nagtatapos, at isang malaking party ang ginawa upang ipagdiwang ang pagtatapos nito. Si Yoki, Inuzuka, at Nekuzaki ay nolasing sa apple juice, at umiiyak sila dahil huling dumating ang kanilang class store sa kompetisyon. Sa kabilang banda, sina Miyako at Hachimicho ay nagsasaya. Hiniling sa kanya ni Hachimicho na ipakita ang larawan ng mag-partner, at kinakabahang sinabi sa kanya ni Miyako na hindi siya nag-click ng isa. Nagpakita si Nekuzaki sa likod ni Hachimicho nang wala saan upang bigyan siya ng gulat na reaksyon, at nang ipaliwanag ni Miyako na nawala ang token, nagalit siya sa kanya. Pagkatapos ng party, hiniling ni Yoki si Miyako na sumama sa kanya sa park kung saan kinakabahan siyang binibigyan siya ng mga regalo sa kanyang kaarawan at anibersaryo sa isa. Tuwang-tuwa si Miyako sa pagtanggap ng regalo, at binuksan ito para makakita ng cute na hugis pusong pendant. Inilagay ni Yoki ang pendant sa leeg ni Miyako, ngunit iyon ay nagpapadala kay Miyako sa isang pababang spiral habang naaalala niya ang pakikipag-ugnayan niya kay Kamiya kahapon. Naniniwala siya na si Yoki ay naging mas lantad at masayahin ngayon, at kahit na dapat siyang masaya tungkol dito, natatakot siya na malayo ito sa kanya. Hiniling niya sa kanya na huwag magbago, at si Yoki ay pumunta sa kanyang harapan, na sinasabi sa kanya na siya ang pinaka nakapagpabago sa kanya noong nakaraang taon. Sinabi ni Yoki na gusto niyang maging mas malakas at mas maaasahan para hindi siya mag-alala, at si Miyako ay nagsimulang umiyak. Nagpanik si Yoki at pinunasan ang kanyang mga luha, at pagkatapos ay sumangot si Miyako habang sinasabing nakapagdesisyon na siya. Nilapitan niya ang mukha ni Yoki at sinabing kahit gaano pa siya kaakit-akit, matalino, or perpektong tao ang lumapit sa kanya, hinding-hindi niya ito bibitawan. Pareho silang namumula, at pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Yoki na dapat na silang umalis ngayon, ngunit bago iyon, nais ni Miyako na tingnan niyang mabuti ang suot niyang pendant at hingin ang kanyang validation. Hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang panahon, at si Yoki ay nagsiklib isang araw. Si Nekuzaki ay nagsasalita tungkol sa pagkakasakit ni Yoki kay Inuzuka, nakakapasok lang, ngunit alam na niya ito. Nag-text pa nga si Yoki na kumuha ng notes para sa kanya, pero nakakainis ito kay Miyako dahil hindi iyon hiningi ni Yoki sa kanya. Alam ni Inuzuka na hindi ito magtatapos ng maayos dahil nakikita siya ni Miyako bilang isang karibal sa pag-ibig, at tiyak na nagseselos siya ngayon. Nang maglaon, siya ay nagbubulong-bulungan tungkol sa kung paano dapat isipin ni Miyako na ang lahat ng malapit kay Yoki ay kanyang karibal, ngunit sinabi ni Hachimicho na hindi ito iniisip ni Miyako tungkol sa kanya at kay Nekuzaki, kahit na nananatili silang malapit kay Yoki. Nagulat si Inuzuka nang marinig ito at pinilit sila para sa mga detalye. Sinusubukan ni Nekuzaki na kumbensihin siya na si Miyako ay walang problema sa kanya, ngunit pagkatapos ay naalala niya na si Miyako ay talagang nagseselos na ang kanyang kasintahan ay gumugugol ng mas maraming oras sa kanyang kaibigan kaysa sa kanya. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Miyako si Inuzuka kung maaari siyang sumama sa kanya upang bisitahin si Yoki, at wala siyang problema dito. Gayunpaman, iniisip ni Nekuzaki at Hachimicho na hindi nila maaaring hayaan silang mag-isa. May club practice si Nekuzaki, kaya inilagay niya si Hachimicho sa likod nila. Pansamantala, pumunta sina Miyako at Inuzuka sa isang convenience store kung saan sinusubukan niyang kumuha ng mga gamot para sa ubo para kay Yoki. Naguguluhan na si Miyako kung ano ang pipiliin, ngunit mabilis na nakapagdesisyon si Inuzuka. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi sinasadyang tinawag siya ni Miyako na kuya, at nang mapagtanto nila ito, siya ay napahiya at tumakbo palayo. Nang maglaon, inaabot niya si Inuzuka ng ilang merienda bilang pasasalamat sa pagsama sa kanya, ngunit hindi pa siya lubos na nagtitiwala sa kanya. Pumunta sila sa labas na nagtatalok kung saan nakita nila si Hachimicho na nakasakay sa isang laruan. Umaarte siya ng mayabang at ipinahayag na lihim niyang sinusundan ang mga ito, at ngayon ay nalaman na niya ang puso ni Miyako. Nagsuot si Hachimicho ng Sherlock Holmes cosplay, at pagkatapos ay huminga sa kanyang peking tabako, bago tinanong si Miyako kung mayroon siyang nakatatandang kapatid na lalaki na nahihirapan siyang buksan ang kanyang puso. Ipinahayag ni Hachimicho na ini-imagine ni Miyako ang kanyang kapatid kay Inuzuka at sa pamamagitan ng pagseselos sa kanya, gusto lang niya ang atensyon nito. Wala sa kanila ang makapaniwala, ngunit matatag si Hachimicho sa kanyang hypothesis. Hiniling ni Inuzuka kay Miyako na sabihin kay Hachimicho na siya ay mali, ngunit siya ay nagpapanik habang sinusubukang itanggi na si Inuzuka ay nagsasalita at kumikilos tulad ng kanyang nakatatandang kapatid.
Napagtanto ni Inuzuka na hindi naman talaga siya kinasusuklaman ni Miyako, ngunit naniniwala pa rin siya na hindi niya ito hinahanap sa halos lahat ng oras. Sinusubukan ni Miyako na pigilan si Hachimicho na magbunyag ng anuman, ngunit napansin niya ang mga candy na mayroon si Inuzuka at hiniling sa kanya na bigyan siya ng ilan. Tumanggi siya, sinabing regalo iyon ng kanyang kapatid na babae na naghahanap ng atensyon, at galit na galit si Miyako ngayon. Makalipas ang ilang araw, lumabas sina Miyako at Nekuzaki sa pamimili. May sakit pa rin si Yoki at ilang araw pang hindi gagaling, kaya naman panay ang panonood ni Miyako sa kanyang phone at pagte-text sa kanya. Biglang napansin ni Nekuzaki si Kamiya na tumitingin sa ilang libro at agad siyang nilapitan. Sinundan din siya ni Miyako, at pagkatapos ng pagbati, tinanong ni Miyako si Kamiya kung gusto niyang sumama sa kanila. Inaasahan niyang tatanggi siya gaya ng dati dahil isa siyang sikat na loner, ngunit ang nakakagulat, tinanggap ito ni Kamiya, at natuwa si Nekuzaki. Masaya silang magkasama, at pagkatapos ay pumunta si Nekuzaki sa banyo, naiwan sina Miyako at Kamiya. Gustong subukan ni Kamiya ang isang laro, ngunit mahina siya dito, kaya nanalo si Miyako ng ilang merienda at niregalo ito sa kanya. Ramdam ni Kamiya na naaapektuhan siya ng kanyang riz at tila nagkakagusto sa kanya, at nagpa siya silang maglaro pa. Hindi nagtagal, bumalik si Nekuzaki mula sa banyo at nalaman niyang maayos na ang pakikitungo ni Kamiya kay Miyako, na nakakagulat. Umalis sila sa shopping mall at naghanap ng basketball court sa labas, at nang magsisimula na silang maglaro, dalawang dayuhang babae ang pumunta doon at sinabing nagpareserba na sila ng court ngayon. Humihingi ng paumanhin si Kamiya dahil hindi niya alam iyon, at ang mga babae ay namula nang makita ang kanyang cool na hitsura. Nagpa siya si Miyako at kanyang mga kaibigan na hayaan silang maglaro ng mapayapa, ngunit hinahamon sila ng mga babae sa isang laro. Tinutuya nila sila, nagtatanong kung natatakot silang matalo, at nagliyabang mapagkompetensyang apoy sa loob ni Miyako at Kamiya. Tinanggap nila ang hamon, at si Nekuzaki ang naging referee. Nagsimula na ang laro, at sinimulan ni Miyako at Kamiya na pabagsakin ang kanilang mga kalaban sa kanilang maliksi na paggalaw at mabilis na pagpasa. Buong-buo nilang tinalo ang dalawang babae, ngunit sila ay talagang masaya na makahanap ng gayong mahusay na mga manlalaro ng random. Nag-click sila ng ilang larawan pagkatapos noon, at pagkatapos ay umuwi na ang lahat. Sinabi ni Kamiya kay Miyako na dapat silang magkaibigan sa susunod, at sinusubukang sabihin ni Nekuzaki na magkaibigan na sila. Pinatahimik siya ni Kamiya, at pagkatapos ay malugod na tinanggap ni Miyako ang kanyang alok. Di nagtagal, dumating ang taglagas, at oras na para sa taunang pagpupulong sa palakasan. Ang pinuno ng klase ay nagpasya na pumili ng mga mag-aaral para sa mga lalaki at babae na pinaghalong relay sa pamamagitan ng lottery, at salamat sa malas ni Yoki, siya ay napili, ngunit walang nagulat. Kaagad pagkatapos noon, inabot ni Hachimicho ang lottery box, at ipinagdarasal niya na hindi siya mapili para sa relay race. Gayunpaman, napipili din si Hachimicho para sa relay race, at agad siyang naging multo at kumapit kay Yoki. Kinuha ng isa pang nerdy na babae ang slip para sa relay race, ngunit nagboluntaryo si Miyako na ipagpalit ang kanyang slip sa kanya para makasama niya ang kanyang boyfriend sa susunod na slot. Nagboluntaryo si Inuzuka dahil alam niyang magiging masaya ang pagtakbo kasama ang mga kaibigan. Nag-volunteer din si Nekuzaki na sumali sa relay team, and with that, tapos na ang pagpili. Nilapitan ni Miyako si Yoki, sinasabing magiging masaya talaga ang makisali sa karera ng magkasama, ngunit abala siya sa pag-uusap kay Inuzuka at pagpapasalamat sa kanyang pagsali sa koponan. Pagkatapos nito, nagdaos sila ng isang diskarte sa pagpupulong, at parehong sina Hachimicho at Yoki ay malinaw na nagsasabi sa lahat na sila ay kakaladkarin ang lahat pabalik. Natutuwa si Hachimicho na kagaya niya si Yoki, pero sinabi ni Inuzuka sa kanya na hindi mabagal si Yoki, bumagbagsak lang siya ng maraming beses. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa lupa para magsimulang mag-practice. Sinimulan ni Nekuzaki ang karera at iniabot ang baton kay Hachimicho, na tumakbo sa snail na bilis at napagod sa kalagitnaan ng lap. Ibinigay niya ang baton kay Yoki, na tumilapon sa mismong pagsisimula nito, at naisip ni Hachimicho na hindi sila makakarating. Gayunpaman, muling bumangon si Yoki at nagpatuloy sa pagtakbo. Naniniwala ang athletic trio na kaya pa rin nilang gumanap ng disente kahit na may dalawang talunan sa kanilang koponan, kaya patuloy silang nagsasanay. Sa pagtatapos ng araw, parehong sina Yoki at Hachimicho ay pagod na pagod, ngunit nagpasya silang magsanay pa pagkatapos umalis ang athletic trio upang magsanay para sa iba pang mga kaganapan. Nagsasanay sila hanggang late ang gabi at pinagbubuti ng husto ang kanilang sarili.
Nagpapasalamat si Yoki kay Hachimicho sa pagpupuyat kasama niya, at tiniyak niya sa kanya na ginagawa niya ang lahat para sa kaligayahan ng kanyang mga kaibigan, kaya't susubukan niya ang kanyang makakaya. Dumating ang araw ng sports meet, at walang motibasyon si Hachimicho. Una sa lahat, ang mga lalaki ay may mock cavalry battle, at sina Inazuka at Yoki ay gumaganap bilang mga kabayo na pinapasan ang sakay sa kanilang mga likod. Si Miyako ay nabighani nang makita ang cool na bahagi ng kanyang kasintahan, ngunit hindi nagtagal ay dumating doon sina Yoki at Inazuka na talunan at madumi. Ang susunod ay ang paghagis ng bola ng mga babae, at si Hachimicho ay nakikilahok dito. Chinir siya ng kanyang mga kaibigan habang kumukuha siya ng mga bola mula sa lupa, ngunit wala talaga silang pag-asa. Ang lahat ng mga babae ay nabigo na magpadala ng mga bola sa basket dahil ito ay masyadong mataas, ngunit si Hachimicho ay nakakuha ng 4 na bola at itinapon ang mga ito sa net ng sabay-sabay. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kaibigan, ngunit patuloy siyang nagtatagumpay sa bawat paghagis sa kabila ng mabagal niyang pagkilos. Gayunpaman, nauubusan siya ng stamina sa dulo, kaya pumangalawa ang kanyang koponan. Binabati at pinasaya siya ng kanyang mga kaibigan, at si Hachimicho ay may mapang-asar ng ngiti sa kanyang mukha. Sa lalong madaling panahon ay oras na para sa mixed relay race. Si Inazuka at Nekuzaki ay nagsimulang magsabi ng mga panalangin para sa mga sintas ng sapatos ni Yoki, at sinabi niya kay Hachimicho na gawin ang kanilang makakaya. Sa pagkakataong ito, kahit si Hachimicho ay may determinasyon na manalo, at lahat ay nabigla ng hindi makapagsalita dahil doon. Pumwesto ang mga racer, at mabilis na nangunguna si Nekuzaki. Habang hinihintay ni Hachimicho ang kanyang pagkakataon, masyadong malakas ang tibok ng kanyang puso, ngunit sinabihan siya ni Miyako na manatiling kalmado dahil nandyan ang lahat para sa kanya. Ang kanyang mga salita ay gumagana, at matagumpay na natanggap ni Hachimicho ang baton mula kay Nekuzaki. Tumakbo siya ng buong bilis, ngunit madaling naabutan siya ng ibang mga babae. Nawala ang isip ni Hachimicho, at napadpad siya sa sarili niyang mga paa. Hindi niya maproseso kung ano ang gagawin ngayon nang marinig niya ang boses ni Yoki, na nagsasabi sa kanya na tumakbo pa ng kaunti. Ang imahe ni Yoki na tumatakbo kahit na nahuhulog na ay pumapasok sa kanyang isipan, at siya ay bumangon. Tumakbo siya patungo sa kanya na may nasugatan na tuhod, iniisip kung gaano kasaya ang kanyang mga kaibigan kung mananalo sila sa karerang ito sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Ibinigay niya ang baton kay Yoki at pagkatapos ay tumungo kay Inazuka kung saan nagsimula siyang matunod dahil sa pagod. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Yoki na mag-overtake sa lalaki sa harapan niya nang biglang natanggal ang isa sa kanyang sapatos. Gayunpaman, hindi niya hahayaang pigilan siya nito, kaya sinipa rin niya ang isa pa niyang sapatos at pagkatapos ay nagsimulang tumakbo ng buong bilis. Hindi niya kayang lampasan ang sinuman, ngunit habang nakikita niya ang determinasyon sa mukha ni Miyako, napagtanto niyang mananalo sila. Iniabot niya ang baton sa kanya, at mabilis niyang nalampasan ang lahat ng nasa harapan niya, ngunit may kaunting distansya pa rin sa pagitan niya at ng unang placeholder. Habang si Inazuka ay lumingon at nakikita ang mabangis na tingin sa kanyang mga mata, napagtanto niya na kung hindi siya mananalo, hindi siya mapapatawad ni Miyako. Naalala niya kung paano ginawa ng kanyang mga kaibigan ang kanilang makakaya sa ngayon, at hindi niya hahayaang masayang ang kanilang pagsusumikap, kaya hinawakan niya ang baton at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya, naabutan ang unang pwesto at nanalo sa karera. Agad siyang hinarap ni Yoki at Nekuzaki upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, at pagkatapos ay tumakbo si Yoki upang yakapin si Miyako para sa paglalaro ng pinakamahalagang bahagi sa kanilang tagumpay. Nawala siya sa kahihiyan, at napapanood na lang ni Hachimicho ang kanyang mga kaibigan na nagsasaya sa kaluwalhatian. Habang iniaabot sa kanya ng mga voluntaryo ang bandila upang kumatawan sa mga nanalo, hindi pa rin siya makapaniwala na nanalo sila. Ngumiti si Hachimicho ng husto at sinabi sa kanyang mga kaibigan na masaya ang pagtakbo kasama nila, at nag-click sila sa isang larawan upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ilang taon na ang nakalilipas, nahuhuli si Yoki sa paaralan sa araw ng isang mahalagang pagsusulit dahil nasira ang kanyang alarm clock. Biglang may dumating na sikliste sa kanyang harapan, at tumalon siya sa mga palumpong para maiwasan ang pagbangga. Nagtamo pa rin siya ng ilang sugat at pinagamot sa school nurse. Nang maglaon, inanyayahan siya ng kanyang mga kaibigan na sumali sa kanilang grupo sa nalalapit na school trip. Sinusubukan ni Yoki na tumanggi, sinabing maaapektuhan din sila ng kanyang malas, ngunit sinabi nila sa kanya na walang mangyayari. Gayunpaman, habang pauwi sila noong araw na iyon, nahulog ang isang malaking teddy bear mula sa isang bahay at natamaan ang kanyang kaibigan. Takot na takot si Yoki. Naisip niya na dahil iyon sa kanyang malas, at walang kasiguraduhan na ang susunod na aksidente ay hindi nakakapinsala tulad ng isang ito.
Kaya, nagpasya siyang huwag sumama sa school trip, at sa halip ay pumunta sa isang shrine upang tanungin ang Diyos kung palagi siyang mananatiling isang malas na talunan. Nais niyang makahanap siya ng isang bayani na magliligtas sa kanya mula sa kanyang kapalaran. Bumalik sa kasalukuyan, pagkatapos ng taunang pagpupulong sa palakasan, naglalakad pa uwi sina Yoki at Miyako. Sinabi ni Yoki sa kanya na hindi sila nag-iisa kamakailan, kaya dapat silang mag-date. Ramdam ni Miyako ang sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso, at si Yoki ay nagpupumilit na pumili kaagad ng isang venue. Ipinakita niya sa kanya ang commercial para sa isang sikat na amusement park, at habang nakikita ni Miyako ang silhouette ng mag-asawang magkasama, talagang nasasabik siyang pumunta doon. Ibinigay niya kay Yoki ang tingin na lalamunan niya ito ng buo, ngunit hindi pa niya naiintindihan ang kanyang intensyon. Maya-maya, nag-shopping si Miyako, at sumama sandali ang kapatid niya dahil siya ang naghatid sa kanya doon. Matapos siyang talks-oy ng kaunti, nagpasya siyang hayaan siyang mag-isa. Pumupunta si Miyako upang pumili ng ilang damit para sa pakikipag-date ngunit hindi siya makapili kung ano ang isusuot. Bukod pa riyan, naalala niya ang reaksyon niya sa commercial ng amusement park kanina. Wala siyang mapili at bumalik na walang dala kung saan nadatnan niya ang kanyang kapatid na pinipilit ng dalawang babae na sumama sa kanila sa karaoke. Masyado siyang natigilan sa pagsasalita, kaya hinawakan ni Miyako ang kamay niya at inilayo siya. Siya ay nalulumbay dahil kinailangan siyang tulungan ng kanyang nakababatang kapatid na babae, at sinamantala ni Miyako ang pagkakataong ito para kulitin siya tungkol sa pagiging mahiyain. Siya ay naasar at sinabi na siya ay hindi cute sa lahat. Naalala ni Miyako ang isang pangyayari noong bata pa sila. Nag-aaral siya ng karate, at sinabi ng kanyang kapatid na kaya niyang gawin ang kahit anong subukan niya, kaya hindi siya cute. Umalis siya pagkatapos sabihin sa kanya ang lahat, at pagkatapos ay pinalibutan siya ng ibang mga estudyante. Sa gabi, naghapunan sila, at ang malamig at emosyonal na ina ni Miyako ay nagpahayag ng pagtataka na si Miyako ay naging interesado sa karate. Ngunit nang malaman na gusto niyang matuto ng higit pa, positibo niyang sinuportahan siya. Ginamit ni Miyako ang kanyang mga aralin sa karate upang takutin ang mga nananakot sa kanyang klase, at naging bayani sa mga babae. Gayunpaman, may isang kalaban na hindi niya kailanman matatalo, at iyon ay ang kanyang kapatid. Pagkatapos isang araw ng tag-ulan, sinabi nito sa kanya na titigil na siya sa karate dahil may nahanap siyang ibang gagawin. Nagulat si Miyako, at nang tanungin siya ng kanyang kapatid kung ano ang susunod niyang plano, wala siyang sagot. Tinuya niya siya dahil sa kawalan niya ng sariling katangian, at pagkatapos ay pinayuhan siya na huwag maging katulad niya or ng kanilang ina. Sinabi niya sa kanya na pumili ng mga bagay para sa kanyang sarili nang hindi muna tumitingin sa iba. Isang araw, pinahiram si Miyako ng isa sa kanyang mga kaibigan ng isang sikat na romance manga, at nang basahin ito ni Miyako, nakaramdam siya ng kilig sa kanyang katawan. Iyon ang sandaling napagtanto niya na ang pag-ibig ay hindi kapanipaniwala, at sinimulan niya ang pananabik dito. Hindi nagtagal ay nanalo siya sa regional karate tournament, at naniniwala ang kanyang mga kaibigan na maaari pa nga siyang maging pambansang kampyon. Gayunpaman, ipinahayag ni Miyako na kapag siya ay sumali sa high school, siya ay hihinto sa karate dahil mayroon siyang ibang mga layunin sa isip. Ang layuning iyon ay maging isang maganda, cute na babae at umibig sa isang mabait at gwapong lalaki. Sinimulan niyang alagaan ang kanyang hitsura, ang kanyang timbang, at ang kanyang pananamit. Sa araw ng kanyang pagsusulit sa pasukan sa high school, natagpuan niya ang isang lalaki at isang matandang lalaki na nakatitig sa isang puno. Ang lalaking iyon ay si Yoki, na ang tiket sa pagsusulit ay naipit sa isang sanga ng puno, at walang paraan upang mailabas ito sa tamang oras. Lumapit sa kanya si Miyako at nalaman ang kanyang dilema, at pagkatapos ay umalis ang matanda upang magdala ng hagdan. Masyado pa ring kinakabahan si Yoki, kaya walang choice si Miyako kundi umakyat sa puno para sa kanya. Sinusubukang sabihin sa kanya ni Yoki na ito ay masyadong mapanganib at maaari siyang masaktan, ngunit hindi siya nakinig sa kanya at matagumpay na nakuha ang kanyang tiket sa pagsusulit. Nagpasalamat si Yoki sa kanya, ngunit masama ang pakiramdam ni Miyako dahil bago pa man magsimula ang kanyang high school life, sinira niya ang kanyang pagkakataon na umarte bilang isang cute na babae. Nang ideklara ang mga resulta, muli niyang nakita si Yoki, at naalala niya ito bilang ang babae na umakyat sa puno upang makuha ang kanyang tiket. Nasaran siya ng loob na dapat isipin nito na siya ay isang hindi babae na kumilos, ngunit pinigilan siya ni Yoki at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang kaila-hilakbot na kapalaran. Sinabi niya kay Miyako na maraming tao ang nasasaktan kapag kasama siya, kaya natutuwa siya na ayos lang ito. Sinabi niya sa kanya na natutuwa siyang makilala siya, at naramdaman ni Miyako ang bulaklak na tinatawag na pag-ibig na namumulaklak sa kanyang puso.
Nataranta si Yoki sa mga salitang sinabi niya at sinusubukang tumakbo palayo, ngunit hinawakan ni Miyako ang kamay niya at hiniling na sabihin ang pangalan niya. Kinakabahan siyang nagpakilala, at ang natitira ay kasaysayan. Natapos dito ang flashback ni Miyako, at pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang kapatid kung ano ang kanyang binili. Nang malaman niya na masyado siyang sabik na bumili ng kahit ano, tinutokso siya nito, na sinasabing may mga problema siya sa pag-iisip. Nagsimula silang maglakad pauwi, at ang atensyon ni Miyako ay napunta sa isang cute na lipstick ngunit ito ay masyadong mahal para sa kanya. Nang makita siyang interesado sa lipstick, nagpa siya ang kanyang kapatid na palihim na bilhin ito para sa kanya. Sa gabi, pagkatapos na makapagdesisyon si Miyako kung ano ang isusuot, paulit-ulit niyang pinapanood ang Kiss ang commercial para ihanda ang kanyang puso sa mga mangyayari. Pagpunta niya sa sala, nakita niya ang lipstick na tinitignan niya kanina kasama ang mensahe ng kanyang kapatid na bumabati sa kanya. Ngumiti si Miyako at nagpasalamat sa kapatid. Kinabukasan, naghanda siya para sa kanyang date at umalis ng bahay na puno ng pananabik. Sa kabilang banda, hinihintay siya ni Yoki sa amusement park, at determinado siyang gawing memorable ang date na ito para kay Miyako. Gumawa siya ng perpektong plano para sa buong araw. Maya-maya ay dumating doon si Miyako, at nabigla si Yoki dahil talagang napakaganda niya. Pumasok sila sa parke, at dinala muna ni Yoki si Miyako sa isang tindahan kung saan nagbebenta sila ng mga animal ear headband. Masyado siyang nahihiya na magsuot ng mga ito dahil sa karanasan sa Animal Cafe, ngunit dahil mapilit si Yoki, nagpa siyang magsuot ng isa pang accessory. Kumuha siya ng collar ribbon na may bungo dahil bagay na bagay ito sa kanyang damit. Si Yoki ay nagulat dahil siya ay mukhang isang kaakit-akit na prinsesa ng vampira, at binigyan siya ng malaking thumbs up. Pumunta sila sa kanilang unang ride pagkatapos nito, ngunit ang oras ng paghihintay para dito ay 90 minuto. Habang umuusad ang pila, nakita nila ang kanilang mga sarili sa isang gusali na may mga peking matinik na baging sa paligid. Sinabi sa kanya ni Yoki na nandito sila dahil Sleeping Beauty ang tema ng ride na ito. Hindi alam ni Miyako ang kwento, at tinanong siya ni Yoki kung paanong hindi niya alam ang isang klasikong kwento. Nag-uusap sila tungkol sa iba't ibang bagay, at pagkatapos ay tinanong siya ni Yoki kung mayroon siyang pangarap. Kinakabahang ikinuwento sa kanya ni Miyako ang tungkol sa romance manga na nabasa niya noong siya ay nasa middle school na naging dahilan ng kanyang pangarap na magkaroon ng magandang buhay pag-ibig. Tumingin siya kay Yoki at sinabing natupad na ang kanyang pangarap, at namumula siya. Patuloy silang nag-uusap, at lumipas ang 90 minuto nang hindi nila namamalayan. Sumakay sila at narinig ang kwento ng Sleeping Beauty. Medyo mabagal ang biyahe, at perpekto ang mood para makatulog si Yoki. Napansin siya ni Miyako habang ipinapakita ang kissing scene sa harap nila, at naisip niyang ito na ang pagkakataon niya para makiss ang Sleeping Beauty niya. Gayunpaman, nang hahawakan na niya ang mga labi nito, lumabas ang mga ito sa kabilang dulo ng ride. Nataranta si Miyako at gin-icing si Yoki, at pagkatapos ay tumungo sila patungo sa susunod na ride. Nilaibot nila ang gingerbread house na puno ng candies. Pagkatapos nito, oras na para sa magarbong hapunan na pangunahing bahagi ng plano ni Yoki, ngunit nalaman niyang nagkamali ang staff ng hotel na ibinigay ang kanilang nakareserbang mesa sa isa pang bisita. Nalungkot si Yoki, ngunit humingi ng paumanhin sa kanya ang receptionist at pagkatapos ay sinabi na bibigyan sila ng isa pang mesa. Ngayon pala ang maswerteng araw ni Yoki dahil na-upgrade ang table niya from normal to premium class. Kapwa sila ni Miyako ay talagang kinakabahan habang ang waitress ay dumating upang kunin ang kanilang order, ngunit sa sandaling dumating ang mga unang order nila, nailabas ni Yoki ang kanyang kaba at nasasabik na subukan ang mamahaling pagkain. Siya ay namangha sa masarap na lasa, at sinabi ni Miyako na palagi siyang may malabata na kinang sa kanyang mga mata. Sinabi ni Miyako na sa tuwing kasama niya ito, ang mundo ay nagiging mas maganda, at sa gayon ay nagtataka siya kung gaano kaganda ang mundo sa kanyang mga mata. Namumula si Yoki at sinabi sa kanya na nagmamalabis siya, ngunit hindi titigil si Miyako. Hinawakan niya ang kamay ni Yoki at tinanong siya kung ano ang nakikita niya sa kanyang mga mata. Si Yoki ay tumugon na nakikita niya ang kanyang sarili, at sinabi ni Miyako na siya ay tama dahil siya lamang ang kanyang titingnan. Lumubog ang isip ni Yoki, at sinagot niya na si Miyako rin ang pinakamagandang bagay na nakita niya. Pareho silang namumula, at pagkatapos ay dumating ang waitress upang kunin ang mga plato. Pagkatapos nito, lumabas sila, at tinanong ni Yoki si Miyako kung ano ang gusto niyang gawin ngayon. Ang tanging nasa isip niya ay ang kiss, at mahiyain niyang sinabi kay Yoki na gusto niyang gawin ang bagay mula sa commercial. Sumang-ayon siya dito ng may diretsyong mukha, at mas lalong ikinataranta ito ni Miyako.
Hinihingi niya ang kanyang kamay, at habang hawak niya ang kanyang kamay, tinanong siya ni Yoki kung saan niya gustong i-escort siya. Tila, naisip niya na gusto ni Miyako na hawakan niya ang kanyang kamay tulad ng mga tao sa komersyal, at nawalan si Miyako ng pag-asa pagkatapos malaman ito. Tinanggap din niya ang escort service, at hiniling kay Yoki na akayin siya sa isang lugar kung saan sila makakapag-usap ng matagal. Habang nasa daan, sa wakas ay napagtanto ni Yoki na gusto siyang ikis ni Miyako, at siya ay naguguluhan. Sumakay sila sa maliit na bangka pagkatapos noon at tinatamasa ang malinis na tanawin mula sa gitna ng ilog, ngunit ang isip ni Yoki ay ganap na nasa kiss. Nagpasya siyang i-click muna ang isang selfie, ngunit pagkatapos ay na-off ang mga ilaw, at ito ay ganap na madilim. Inanunsyo ng administrator na ang parke ay nahaharap sa pagkawala ng kuryente, at si Yoki ay umiiyak na ang kanyang napakalaking malas ay nasa trabaho na muli. Hinawakan ni Miyako ang kanyang kamay para sabihin sa kanya na ayos lang, at binuksan nila ang kanilang mga flashlight sa smartphone para makita ang isa't isa. Humingi ng paumanhin si Yoki na naging ganito ang mga bagay, ngunit marahan na kinis ni Miyako ang kanyang kamay, na sinasabing sila ay ganap na nag-iisa ngayon. Patuloy silang nagiging sweet sa isa't isa, at sinabi ni Miyako na natutuwa siya na siya lang ang nakikita ni Yoki ngayon. Ipinaaalaala nito sa kanya ang panahong hindi siya sigurado, at para maniwala siya na hinding-hindi siya lalayo sa kanya, biglang sumandal si Yoki para sa isang kiss. Kinis niya ito sa pisngi at saka lumuhad na sinasabi kay Miyako na mahal niya ito. Namumula si Miyako habang nangako itong hinding-hindi aalis sa tabi niya. Ngumiti ito at niyakap siya ng mahigpit at hindi bumibitaw kahit bumalik ang mga ilaw. Sinabi niya kay Yoki na ito ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay, at pareho silang nakangiti sa isa't isa. Kinabukasan, itinatago ni Yoki ang kanyang mukha kay Inezuka, na nagtanong kung siya ay isang modernong art sculpture or isang bagay. Hindi man lang masabi ni Yoki sa kanya na nahihiya siya sa mga ginawa niya sa bangka kagabi, at nagsimulang mabalisa. Sa kabilang banda, pinipilit din ni Nekozaki at Hachimicho si Miyako para sa mga detalye tungkol sa kanilang date, at sinusubukan niyang kumbensihin sila na walang espesyal na nangyari. Gayunpaman, si Detective Hachimicho ay walang problema sa konklusyon na nag-kiss sina Miyako at Yoki, na ikinagulat ni Nekozaki. Gusto niyang marinig ito mula sa bibig ni Miyako, at sabik na hinihiling sa kanya na ilarawan ang sitwasyon ng detalyado. Namumula si Miyako at ikinwento sa kanila ang tungkol sa kanilang pagsakay sa bangka, ngunit nang ihayag niya na kinis siya ni Yoki sa pisngi, si Hachimicho at Nekozaki ay labis na nadismaya. Gayunpaman, tiniyak ni Miyako na ito ay isang matamis na sandali, at gusto niyang maging mas bukas ang loob tulad ng kanyang kasintahan. Sinabi ni Hachimicho na hindi niya moari kung si Yoki at Miyako ay parang mag-partner na kindergarten or mag-partner na matanda, ngunit hindi ito mahalaga hanggat sila ay masaya at nagmamahalan.